welcome back to my channel. It's me, Ruby Marizuki. For today's video, syempre magkikwento tayo. So, nasabi ko sa another vlog ko na we have no permanent house. So, i-share ko sa iyo dun ang experiences of my life ko. Pero kasi, sabi ko dun ay na lang, wag na lang. Tapos, ngayon, I decided to go with it. Kasi Halloween naman yun, 2025. So, with it, I decided na, based on my experience and based on me, the best thing is me. So, wag kayong matakot sa kwento. Matakot kayo sa aking mukha kasi Halloween na ito. Yung mukha ko pang Halloween. Ayaw naman kayo matakot. Kung natakot kayo ngayon pa lang, hindi na kayo manood sa akin. Kasi, hindi nyo naman nakikita na totoo. Kung depende sa inyo kung maniwala kayo kasi based on my experiences ito lahat ng tao may iba't ibang experiences sa buhay. So sa experiences ko i-share ko. So ako kasi is private life talaga ako, hindi ako nag-share. Yung iba lang i-share ko pero yung mismong ano ng life ko hindi ko siya i-private mismong pinaghalagan ko na private ng buhay ko hindi ko siya i-share. Pero ngayon kasi na-share ko siya dati na pwede ko siyang i-share pero sabi ko doon hindi. But ngayon nag-iba ng isip ko. So I will share to you kasi mainit sa labas eh. Sa labas sana ako mag-share, but ito lang sabi kasi sobrang init. Tingnan niyo naman. Huwag kayong matakot sa kwento, dapat matakot kayo sa mukhang to. Yung haggard nga eh. So ngayon, hindi pa nga nagsasaya, natatakot ka na. Di ba nasabi ko na sa dating video, sasabihin ko ito pag Halloween ko sa akin, kwento ko ba siya kasi namuhay kami ng no, we have no permanent house. Hindi kami mayaman or hindi kami nasa ano lang na makakaya ang aming mga pang araw-araw na buhay. But, paano kami naging mayaman? Wala nga kami permanent house. Diba? So, halos nga naranasan na namin yung alam mo na magtinda ng mga nangka, mag-street, pang street na nagbebenta kami, di ba? Ganun. So hindi namin nasasabi na umalis kami, punta kami city, is mayaman ako. Wala naman ako sinasabi sa mga vlog ko is mayaman ako. Meron kasi private life naman, hindi ko naman masyado i-share. Pumunta ako sa lugar, hindi lang ako iba-vlog. Hindi kasi ako taga-punta doon. Saan ako pumunta, iba-vlog ko talaga. Hindi kasi ako ganun na tao is. Meron din akong sinasabi na inisip talaga ako iba-vlog ko ito is. Yung mga na-vlog ko nga dati, i-delete ko ngayon kasi nakadepende sa iba-vlog ko. Ay, huwag na lang i-upload ganyan. Nakadepende kayo sa yun sa akin. Kasi hindi naman kasi lahat ipapublish ko lahat sa buong social media kasi hindi ako ganun na tao. At lahat naman tayo is meron kanya-kanyang private life sa sarili natin. Hindi pa lang yung starting, hindi pa ako nagsasay na magkwento, natatakot din sa mukhang to. Takot ka na sa mukhang to, hindi pa nga ako nagkwento, di ba? So, peace in their life experiences. So, di ba lumaki ako sa bukid? So, alam naman ang kwentong pang bukid. So, kahit na Wow! ng mga bukid, alam na kagubatan, pero talaga, alam na. So, actually, meron kaming bahay nilipatan is tatlo. Apat, tapos ikalima dito na bahay na caretaker kami. So, ako na kasi namin bahay, isa na kung saan ako pinanganak. So, umalis kami kasi, alam mo na pumunta kami ng bukid dahil simula nung pa-start namatay ang papa ng mama ko. So, nag-start yun, is, ang edad ko din is 1 years old, papuntang 1 years old. So, hindi ko pa talaga naalala ng bata ko. Tapos, and then, pangalawa, umalis kami, so, wala yung bahay doon sa kung saan ako pinanganak. Kasi pinanganak daw ako sa Disabli is, so, next forward naman sa pangalawang bahay. So, pangalawang bahay namin is bahay ng lolo at lola ko, is which is, parents ng mother ko. So, doon kami hanggang sa lumaki. But hindi naman specific na kasi kahit doon kami is palipat-lipat din kami ng dalawang bahay. So, yung, syempre dalawang bahay, yung unang bahay kasi, hindi sa lola at lolo ko, syempre dalawang bahay nilipatan namin sa bukid. So, yung isa is, wala naman siyang masyadong kasi hindi ko masyadong naalala nung doon kami tumira sa una kasi hindi ko siya kasi bata pa ako mga 2-3 years old ganyan. So pangalawa is mga 4-5 so meron akong bulat-bulat na may mulat na ako sa buko kung nakikita. So ayun yung kasi yung bahay is para siyang orange na bahay. Yung syempre orange na bahay buong doon ang pintura is orange yung sira orange yung dingding orange. So sa taas meron kasi siyang taas syempre hagdanan pwede ka matulog sa taas sa baba kami natulog kasi actually kasi yung bahay na yun alam namin na haunted house so doon kami tumira. So yung sa taas may sabi nakakaka namin nakatira doon hindi natin nakikita. Tapos sa baba is which is doon na kami nakatira. Doon kami natutulog ganyan. Alam mo kasi sa bukid hindi mo mamamalayan yung oras. Ano oras na yun? Mahal kasi natutulog sa bukid. Siyempre, hindi ko matakot sa kwento ko kasi mukha ko lang is nakakatakot. So, which is yung time na yun is, actually, uso pa nun is ang Mortal Kombat. Nag-games wala pang computer na social media kasi 1990s, 20s, nakaabot kami ng social media. So, na-enjoy talaga namin pag-lipas sa puro social media naman. Dahil kasi wala social media, puro naglalaro ng ano na pang bata. Ngayon, puro social media naman. So, mas enjoy kasi yung childhood na experiences noon kaysa kasi puro cellphone lang yun. So, yung time na yun kasi, hindi ko in-expect na sa lahat sa amin na magkakapatid, parents ko, bakit ako pa yung pinakitaan? Bakit ako? Yun yung tanong ko hanggang ngayon sa sarili ako. Bakit ako? Ano bang special doon sa akin? Bakit ako ang pinipili? Sila kasi wala. Bakit ako kailangan ako pang papakitain? Ganon. Pwede namang sila. Diba nag-aga yun at So, sa sili, namin, kapitbahay namin, meron silang Mortal Kombat na laro. Na doon yung kuya ko, kapatid ko, tapos sabi ng mama ko, tawagin mo na doon ang mga kapatid mo kasi kakain na tayo, tapos matutulog na tayo kasi maaga kasi matulog sa bukid. So, pumunta kami. Yun, pinuntahan ko na yung mga kapatid ko, kumain na kami. Tapos natulog kami. Natulog na. Sila nakatulog na lahat, ako hindi. Ako mismo nakakita ng white lady yours. Totoo talaga siya kasi alam mo naman yun, ang white lady kasi nakasuot siya ng mahabang damit at hindi mo nakikita yung mukha nila. So, hindi ko na tiningnan yung paa sa sobrang takot ko. Kasi nga, nandoon siya nakatambay sa hagdanan papuntang taas sa taas sa hagdanan. Kasi alam mo, nasa taas sa baba kami natutulog. So, ang nakikita ko lang is mataas yung damit niya, taas din yung hindi ko nakita yung mukha. Kasi, sa takot ko, so merong habol, diba habol? So, syempre, nagbubukod ka ng habol kasi alam mo naman natatakot ka eh. Diba, eyes to eyes mo pang white lady, diba? Wala kasi bata pa ako hindi ako matapang na tao. Tapos nakita ko nun, hindi ko na siya makalimutan hanggang ngayon. Bakit ko naman makalimutan? Is based on experiences nga eh, diba? Kahit ganito na ako, may mga experiences din ako. Ako kasi hindi ako masyadong nagkukwento, mga ganyan, magkukwento ako pag gustuin ko. Ganyan kasi ako tapos, nung nakita ko na yun, hanggang ngayon is naalala ko pa rin yun kung bakit ako. Kasi hindi mo kasi dapat kung ikaw yung pinapakitaan dahil ikaw mismo pinapakitaan. Nung nakita ko na kasi yun,
Sabi ko kay papa, "Alis tayo do'n, balik na lang tayo sa bahay nila ng lola ko, lolo ko. Ayoko na. Kahit natatakot yung bahay namin ng lolo at lola ko, at least," sabi ko kasi doon, "at least naman, mas matatakot ako dito. Kasi makakaya ko man doon ang takot sa lola at lolo ko na bahay kaysa sa bahay dito." Kasi white lady man kasi 'yun. Tapos bukas or isang araw, bumalik na kami doon sa bahay ng lolo. Yung bahay kasi ng lolo at lola ko, meron din kami experience. Hindi lang ako, mismong mga dalawang ate ko. Meron kami experiences. Merong mga batang dumadaan na hindi namin makikita. Bigla lang namin maanuhan naman siyempre, nagtatakbo. Tapos yung bahay kasi namin hindi namin siya tinutuluan masyado sa taas kasi balkonahin namin dati tapos giniba. So pag agi ka sa daan makikita talaga yung bahay ng pobre kayo kanang makikita mo talaga na hindi pa namin nung pinaayos. Marami na kaming naririnig. Sa taas ng bahay namin may tumatakbo ng mga bata. Tapos sabi ng mama ko, ano lang yan sila, guardian angel. Alam ko naman kasi hindi pero bata ka pa nun. Kaya nasasanay namin may tumatakbo sa taas ng balkonahin namin sa taas. Kasi giba naman yun tapos pinagiba na naman ulit namin. Pero alam ko kasi na hindi na namin tinitirahan yun kasi umalis na kami. Ang masabi ko sa next na tumira doon is good luck. Swerte kayo kung wala kayong naririnig. Kasi buti na lang nasa city na kami kasi wala na akong naririnig at wala na akong nakikita. At swerte kayo sa next na tumira doon. Swerte kayo kung wala kayong kasi tapos na yung panahon na kami nandoon. Tapos na yung mga panahon na yun. Alam kong hindi na yun babalik. Siyempre sa next doon, good luck. Good luck na lang kasi may mga bata kasi kahit madaling araw is mga alas 3, alas 4, nagpaparamdam na yung mga bata doon. Tapos ako mismo galing ako ng school nung elementary ako. Kung bakit merong tumutunog na may nakayapak sa taas pagpunta ko nung walang tao? Bakit? Sino ba yun? Siyempre alas 3, alas 4 sa may narinig. Hindi lang ako, mismo mga ate ko, dalawang ate ko, akala kasi nila ako ang nasa taas. Siya, Rupi, 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 sama ka, kay ano man, sabakay ka sa taas. Pagpunta nila, hindi ako. Akala ko rin nung ako na time yung mga ate ko sa taas, sabakay mo ate yan. Pagpunta sa taas, walang tao. Eh, sino yun? Tapos bisa may dumadaan, akala ko din kasi yung ate ko pupunta. Ate, bakit dumadaan ka, ang takas ng takbo mo? Change. Hindi ako, ngayon lang ako dumating. Sino yun dumadaan? Kasi ang nagsabi na daanan daw yung bahay namin, may dumadaan ng bata. Kaya pagkatapos experiences na yun, is hindi ko na nalimutan hanggang ngayon. Is yun lang, tapos na yung experiences namin kasi nagtagal na kami sa city at yun yung experience namin sa Bukid. Kaya okay na ako ngayon kasi wala na akong marinig, wala na akong makikita. Nang simula ako nagpunta sa city, okay na ako. Doon madami, hindi lang ate ko, hindi lang dalawa kong ate. Pero simula nung matulog kami sa taas na yun, ayoko sana matulog sa taas, sabi ng ate, i-try natin. Simula na yun, wala lang mismo nagpaparamdam sa amin kasi baka nakikita nila na may tao na kasi doon ako natulog sa taas kahit ako lang mag-isa, baka tinitingnan ako. Hindi na sila nagpaparamdam nung may natulog na sa taas. Sinubukan namin. Yung ate ko nakaisip, tapos gusto niya dalawa kami natulog ate ko isa ko at ako na nakatry. So wala na nagpaparamdam. Kaya kung wala na nagpaparamdam doon, swerte na yung nakatira doon kasi may mga experiences na kami doon at ayoko nang mauli. Kasi giniba namin yun, tapos nag-down na, wala na kami taas. So yung taas na yun is wala na din. Kasi wala na. Kasi nasa city na din kami, is wala nang mismong nakatira doon. Kaya may mga experiences kami doon, yung mga bata kami. Kahit hanggang ngayon naalala namin, at hanggang ngayon kinikwento na namin ang bawat isa ng mga kapatid ko. Kung ano yung mga experiences namin, kinikwento pa rin namin hanggang ngayon. Ganito ka experiences dati at hindi namin yung malilimutan. Kasi experiences namin yun. So, sa second vlog ko is puro kain na naman tayo. May niluto kami at magluto din kayo. Kasi Halloween, so dapat magluluto. Parang hindi din kayo naglalaway kayo kumain, magluluto din kayo. So, may nung paipon na sila, kayo puro luto yung mga vlog. Puro luto. Hindi magluto din, hindi naman ako nagluluto. Ang parents ko naman, mga suyaw ng mga tao. Ayun, yung sabi ko din sa mga basher ko, sana matakot kayo. Yun lang yung experiences ko is based of my real life experiences at yun lang may share ko. Bahay sa aking second vlog na pagluluto na Halloween. Bye. Kain tayo, kain.